Alam nyo ba na sa presyong 7,499 pesos, meron ka ng 256 gigabytes na storage, 5,000 mAh na battery capacity, 108 megapixels na main shooter, 120Hz Full HD Plus na display. Tecno Spark 20 Pro. Unbox natin. Okay, so makikita ninyo na yung box ng ating Tecno Spark 20 Pro ay same pa rin dun sa previous generation. Maganda yun, hindi sila masyadong nagbabago. So, meron tayo dito 256 GB na storage, tapos 8 GB of physical RAM, at 8 GB na extended RAM. Okay, so if ever na magustuhan nyo na itong Spark 20 Pro ng Tecno, pwede nyo bilhin gamit yung link dyan sa description box sa baba. O nga pala, meron tong 4 na color options. Itong i-unbox natin ngayon ay Moonlit Black. Meron din siyang Frosty Ivory at Sunset Blush. Tapos merong Magic Skin 2.0 na green leather, yung Tecno Spark 20 Pro. So, if ever na available na yan, nandiyan yung link sa description box sa baba. I-check nyo na lang. Okay, so pag open, makikita agad natin yung ating Tecno Spark 20 Pro na nakabalot sa isang printed plastic na merong full specs. Kita nyo naman, oh. Yung lahat na ng specs nandito na. So, tabi muna natin. Dito sa ilalim pa ng box, meron tayong warranty card. Tapos, ito na yung ating jelly case. So, okay naman yung jelly case. Malambot lang, flimsy lang. Tapos, meron tayong added protection para sa kanyang camera module. Andito yung ating 33 watts na charging brick. USB-A pa rin yung kanyang port. Tapos, andito yung ating uy, nalaglag, sorry. Ayan, yung SIM ejector, pinakita nyo naman, diba? Ayan. Tapos yung ating USB-A to USB-C cable. Okay, so ito na yung ating Moonlit Black, guys. So, basically, napaka smooth. So, walang masyadong patterns yung kanyang texture. Mukha lang meron, yan. Makikita nyo na may pagka-wavy ng kaunti, pero makinis na makinis yan talaga. Napaka-smooth. Tapos, medyo glossy, pero hindi super glossy. So, for the most part, pa rin siya, matte finish pa rin, hindi naman kapitin ng fingerprints. Ayan, diba? Wala naman. Tapos, ang laki ng ating camera module, guys. Tapos, flat na yung sides natin. Ayan yung ating volume up and down buttons at yung ating power lock button na fingerprint scanner na din. Tapos, dito sa kabila, yung ating SIM tray. Ayan. Dito sa taas, yung ating secondary speaker yung makikita natin. Dito naman sa may ilalim, yung USB-C port, main mic, headphone jack, at yung ating main speaker. Okay, so na-turn on na natin itong ating Spark 20 Pro. Okay, so sa setup ko lang to. Kuha lang ako ng ilang mga data. Tapos, pag-usapan natin yung performance, tsaka yung ilang mga camera samples. At try na rin natin siya sa gaming. Balikan ko kayo. Okay, so tapos ko nang i-setup itong ating Tecno Spark 20 Pro. Pag-usapan muna natin ulit yung design. Okay, gusto ko lang i-mention, guys, na una sa lahat, nagustuhan ko yung overall na itsura niya. Nung una, nung in-unbox natin siya, hindi kapitin ng smudges, diba? Ginaganon ko naman kanina. Pero nung medyo naging oily na ng kaunti yung kamay ko or yung daliri ko, kita nyo naman, meron na. No? Although madali namang tanggalin yan, at hindi naman natin to gagamitin ng walang jelly case, so hindi na rin siguro palagi magkakaganito yung ating unit. So, na-mention ko lang naman para maging transparent ako sa inyo. Tapos, isa pa sa mga hindi masyado nagustuhan, pero babagsak na lang yan sa sarili nating preference. Yung kanyang power lock button, guys, kapantay na kapantay ng kanyang frame. Kaya itong gilid, kapag hinagod mo ito mula dito, pag ganyan, halos wala ka nang maramdamang bump dito sa kanyang power lock button. So, hindi kagaya ng iba na napaka-tactile ng power lock button dahil alam mo talaga pipindutin mo muna bago ma-open yung screen or kapag ilalak or i-unlock mo siya. Ito, hindi masyado kailangan ng effort. Talagang napakanipis niya. Pero pagdating naman sa bilis ng kanyang fingerprint scanner, okay naman kasi nga conventional naman to. Ayan, isang dampi. Okay naman. Pero mas gusto ko talaga yung feeling kasi na nakakapako yung power lock button kaysa yung ganito. Parang mas kailangan ko ng effort dahil sobrang flat niya. So anyway, kagaya sinabi ko kanina, babagsak yan sa sarili nating preference. The rest naman, okay naman siya.
Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang dual speakers, malakas guys. Na-impress ako sa dual speakers ng phone na to. Hindi ako nabitin sa max volume at effective yung DTS audio niya kasi kahit i-max volume natin, hindi distorted yung boses nung pinapanood kong video o kaya kahit music, okay na okay lang. So pagdating sa dual speakers, okay na okay to. Siguro yung placement lang, hindi ko masyadong nagustuhan yung placement niya kasi itong secondary, matatakpan na natin kapag naka-landscape mode tayo. Ayan, pero itong main, hindi naman. At palagi namang mas malakas yung main, so baka hindi nyo na rin masyado yung mapansin. Pero sana, sa susunod, nandito na lang din, oh. Ayan, oh, kahilera nung main speaker. So again, ako lang yun, preference ko lang yun, magkakaiba tayo. Tapos, yung kanyang display, meron ng pre-installed na screen protector, kagaya naman ng makikita ninyo. Ayan, oh, punong-puno na ng smudges, diba? Ayan. So, kapitin din siya ng smudges. So, maganda kung may makikita kayong screen protector o kaya tempered glass para dito sa Spark 20 Pro, mas okay kasi nga, kapitin talaga ng smudges, makaka-apekto sa quality ng display yung mga smudges natin. Tapos, meron tayo ditong punch hole selfie camera na nasa gitna. Okay, tapos ang kanyang chin, may kakapalan ng kaunti. Pero sa presyong 7,499, manipis na yan guys. Kita nyo naman almost proportioned na talaga yung bawat side. So good job pa rin sa Tecno. Ngayon, kung tatanungin nyo ako tungkol sa haptic feedback nitong Spark 20 Pro, well, entry level din guys. Feel na feel ko yung pagka-basic ng kanyang haptics. So, hindi ko marirecommend na gamitin nyo kasi talagang hindi ko na-enjoy yung vibration. Ngayon, pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.78 inches IPS LCD Full HD Plus yan guys, yung resolution. Tapos 120Hz na yung ating max refresh rate, 270Hz yung ating touch sampling rate, 396 yung kanyang PPI at yung kanyang punch hole selfie camera. Ang tawag dito ng Tecno ay dynamic port. Ngayon, pagdating sa color reproduction, dahil nga entry-level phone lang to at talagang affordable, hindi na ako magreklamo talaga. Hindi ako masyado nag-expect sa color production. Pero guys, kita nyo naman, maganda pa rin. Tapos yung kanyang viewing angles, hindi na masama, ano? Kahit sa angulo mo siya tingnan, okay pa rin. Pero tingnan natin sa settings kung pwede pa nating i-adjust kahit papano. Okay, so kapag nandito na tayo sa display settings, hanapin nyo lang yung color temperature. Ayan. Pwede naman nating ma-adjust ng kaunti yung kanyang temperature, papunta sa cool, or gusto pa nating gawing warm, pwede naman. Pero pagdating sa color presets, wala tayo niyan. Pagdating sa kanyang refresh rate settings, meron tayong 4 na option, 120, 90, 60 at yung auto. The whole time na tinetest ko tong phone na to, naka-auto lang ako kasi merong sinabi yung Tecno tungkol dito sa display ng Spark 20 Pro na adaptive. So from 120Hz, bababa naman talaga siya to 60Hz kung kinakailangan para makatipid tayo sa battery. Kaya ito pa isang good news guys, yung kanyang Widevine security level 1. So makakapag-play tayo dito ng mga HD content sa mga streaming services. Pero install na rin natin ang Netflix para makasure tayo. Okay, so ito yung nakalagay sa playback specification ng Netflix application, yung kanyang maximum playback resolution. Kita nyo naman, Full HD. Pagdating naman sa performance, naka-Android 13 na tayo dito out of the box. Yung kanyang skin ay iOS 13.5. Tapos Helio G99 yung ating chipset. 8GB yung ating RAM at 256GB yung ating internal storage. Ngayon, para ma-enable or ma-customize niyo guys yung kanyang virtual RAM, punta lang kayo sa special function. Hanapin nyo lang yung MEMfusion. Yan. Tapos up to 8GB yung max virtual RAM na pwede nating iset dito. Ayan. Pero kailangan nating i-restart yung phone para ma-activate yung naset nating MEMfusion. So ngayon, turn off ko muna, pero mamaya bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung impact ng MEMfusion sa kanyang performance. Sa ngayon, gusto ko muna ipakita yung dynamic port. Ayan, no? So, every time na mag-face unlock tayo, magcha-charge, or meron tayong background call, magiging parang sa iPhone, itong kanyang punch hole, magiging dynamic island, kaya dynamic port yung tawag nila. So, try natin. Okay, so, charge natin siya ngayon. Try natin yung kanyang dynamic port. So, tingnan nyo lang yung kanyang punch hole selfie camera. Ayun. So, magiging ganyan siya, guys. Diba? Tapos, pabalik din naman sa dati after ilang seconds. Ayun. Okay, so ito guys, yung Antutu score natin, kapag naka-on
yung kanyang MEM Fusion or virtual RAM. 425,736. So, almost 500,000 naman. Hindi naman nakaka-disappoint yan para sa isang 7,499 pesos na phone. Okay na rin yan. Pero ano kayo mangyayari kapag in-off natin yung MEM Fusion? Tataas kaya o bababa? So guys, ito. Bumaba pa siya. 423,952 na lang. So, minsan ko lang to i-recommend pero mas maganda pala dito sa Spark 20 Pro i-on yung MEM Fusion. Okay, so try natin siya ngayon dito sa Grid Auto Sport. At una sa lahat guys, nagulat ako na compatible siya sa game na to. Kitang-kita nyo naman. Ano, wala tayong hiccups. Hindi siya hirap. Ano, napaka-smooth lang. Tapos yung mga graphics ay very decent naman yung na-generate niya. Although wala tayong motion blur, ganyan. Pero okay na. Okay na, para masabi natin maganda na yung gameplay natin. Pero ang pinaka-importante sa lahat, napaka-smooth, kita nyo naman. Alam ng marami na itong Grid Auto Sport, napakabigat ng game na to. Pero nakaya nitong Spark 20 Pro. Yan. Pero syempre hindi lang ito itatry nating game ngayon, madami-dami pa. Hindi naman sobrang dami, pero mga ilang game pa siguro. Yan. Pero dito pa lang solved na ako guys. Okay, isang tip lang guys para ma-maximize nyo yung performance nitong Spark 20 Pro kapag nag-games kayo. Make sure nyo lang na i-add nyo sa game management yung game na in-install nyo para magkaroon kayo nito. Ayan, meron pa tayong i-slide para ma-select natin yung performance mode. So sagad-sagad yung frame rate, yung performance nung phone natin kapag naglalaro tayo. So try natin tong NBA Live. Okay, ganun pa rin guys, napaka-smooth. Wala naman tayong problema pagdating sa graphics, sa performance. Ayan, kuhang-kuha naman lahat. Kuhang-kuha lahat ng galaw. Smooth. Hindi lang talaga tayo makapag-adjust ng graphics dito sa NBA Live. Tingnan ako sa preference. Wala akong nakitang pang-adjust ng graphics to high, ganyan, medium, ultra. Talagang yan na siya by default. Pero dun sa mga nakarang NBA, like NBA 2K20, kapag ganito, ano na to, naka-ultra na to. Okay? Tapos pa natin ng isa. At syempre guys, Asphalt 9. Una sa lahat, compatible siya sa 60 frames per second na gameplay dito sa Asphalt 9, which is hindi lahat ng phone ay compatible doon. So, ibig sabihin, napaka-optimized na ng Helio G99 para sa game na to. Pero hindi pa rin niya na-generate lahat ng graphics. Pero decent enough, hindi potato quality na generate niya. At walang frame drops, walang lag, walang hiccups. Kayang-kaya naman niya talaga. Yan. So, mostly, mga games na ibato natin dito, kahit yung medyo mabigat pa, although hindi niya ma-generate yung lahat ng graphics, pero pagdating sa gameplay, smooth naman, kayang-kaya. Okay, pag-usapan naman natin yung quality ng camera nitong Spark 20 Pro. So again, yung kanyang main shooter, 108 megapixels, tapos yung kanyang front-facing camera ay 32 megapixels. Tingnan natin ang mga samples. So ito yung ating 2K 30 frames per second kuha dito sa ating Tecno Spark 20 Pro. Okay. Okay naman yung pagpan natin, hindi ganun kalala yung ghosting, pero mamaya papalitawin ko, or ngayon na papalitawin ko yung nakita ko sa properties ng video file nitong kinukuhanan natin ngayon. So try nating mag-zoom kung makikita pa natin yung keycap. So ito 1x yan. Okay, try natin mag-zoom up to 10 times digital zoom. Basang-basa pa rin guys, so hindi pa rin blurry. Yung pagiging shaky, hindi natin masolusyonan yan. Maliban kung gagamit tayo ng gimbal dahil walang kahit anong stabilization dito, kahit pa EIS. Yan. Pero pwede, diba? Kaya pa rin kung may gimbal tayo. Malinaw naman siya. Kaya ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. So yung pinakasagad na video recording na pwede nating ma-record dito sa selfie camera ng Spark 20 Pro ay 2K 30 frames per second. So para sa ganitong presyo, nakakabilib yan guys. Kasi usually 1080p lang yung may record natin, pero dito 2K. So pagdating sa quality, okay naman.
Yun nga lang, sa stabilization, wala tayong ma-expect dito sa phone na to. Mas maganda gumamit kayo ng gimbal if ever lang na plano nyo gamitin to sa vlogging. Ngayon, pagdating naman guys sa battery, meron tayong 5,000 mAh na capacity dito na capable sa 33 watts na fast charging. Ngayon, para mabigyan kayo guys ng idea sa kanyang battery consumption, pati na rin sa thermals, makikita nyo dito sa wildlife stress test result na nabawasan tayo ng 4% lang na battery level after yung test natin. Pagkatapos, sa temperature naman, ayan, ang max natin or yung final temperature natin ay 35 degrees. Hindi naman alarming yung 35 degrees. Ang medyo nag-alala lang ako, mababa yung starting point natin, 27 degrees. Almost 10 degrees yung nadagdag dito sa phone na to. So, advice ko pa rin sa inyo, huwag nyo pa rin abusuhin yung phone na to pagdating sa mga mabibigat na games or application. Makakapag-generate pa rin siya ng alarming heat. Okay, sa inyo na muna yung gusto kong i-share tungkol dito sa Tecno Spark 20 Pro. Ano masasabi nyo sa phone na to? Bibilin nyo ba yung phone na to for 7,499 pesos? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon, kung ako'y tatanungin ninyo, para sa akin, sulit to. Kasi, ulitin ko sa intro ng video na to, sinabi ko na, 256 GB na yung ating internal storage. Meron na tayong 5,000 mAh na battery capacity. Pagkatapos, 120Hz na. 1080p yung ating display. At 108 megapixels na yung ating main camera. Kaya, para sa akin, madali kong mai-recommend itong Tecno Spark 20 Pro. Meron ba tayong mga downsides or cons na nakita dito sa phone na to? Well, yung bloatware kasi guys, ang unang-una kong binantayan dito sa Spark 20 Pro kasi sobrang mura. So, pwede nating expect na madami sanang ilalagay na bloatwares dito yung Tecno. Pero kita nyo naman. Yan, maliban sa mga apps na in-install ko na, kaunting-kaunti lang yung pre-installed na apps dito. So, very good yung Tecno dito. Isa pa sa mga downside, siguro na nakita ko dito, pero hindi naman siya big deal, hindi deal breaker. Kapag nag-install tayo ng games, dapat sana automatic na mapupunta na siya sa game management. Yan, dito sa special function, tapos yung game mode, ayan. Ayan game management. Pero sa ngayon, kapag nag-install ka, hindi automatic na may enable dito, kailangan mo talagang manually enable para magamit mo yung options kanina na pinakita ko sa inyo. So, yun lang naman, yun lang sa mga nakita kong hindi ko masyado nagustuhan. Pero again, ulitin ko, hindi yan deal breaker para sa 7,499 pesos na phone. Mas madami pa rin tayong value na makukuha sa phone na to compared dun sa presyong inilagay dito ng Tecno. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Again, kung gusto nyo itong bilhin, nandyan yung link sa description box sa baba. Maraming salamat guys para nasamot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.